Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, and assalamualaikum. Pag-uusapan po natin itong pinapakalat ng kampo ni Bangag na si VP Sara daw ay humiling ng private meeting kay Bongbong Marcos at kinumpirma daw yan ng Palasyo or ng Presidential Communications Office or PCO na kung saan ay ang undersecretary dyan at ang kanyang spokesperson ay si Impacta Clear Castro. So, at ngayon, kinumpirma na naman ang kumakalat na nitong weekend na impormasyon daw na yung hiling ni VP Sara na private meeting, wala po tayong ano dyan, no? Hindi pa daw klaro. Pero handa daw si Bongbong Marcos makipag-usap kay VP Inday Sara. Pagkatapos ninyong bigyan ng script ang inyong mga bayarang patay gutom na mga vlogger, tapos sasabihin ninyo ngayon na wala pang ano, wala pang hindi pa sure. Yan tayo ngayon. Napakasinungaling mga lalabs, mga bayots. At bakit naman hihingi si VP Inday Sara ng private meeting kay Bongbong Marcos pagkatapos siyang tarantaduhin ni BBM? Sige nga. Hindi po yan siya nanghihingi. Sa katunayan, di ba, alam naman natin, taas ko to konti, na si Bongbong Marcos nga ang pumupunta sa Davao. Sila ni Amy Marcos para kausapin si Inday Sara dati na mayor pa para makipagtandim sa kanya sa eleksyon 2022. Pagkatapos baboyin ni Bongbong Marcos ang tatay ni BP Inday Sara, manghihingi pa siya ng private meeting kay BBM. Wala nagtiniwala si BP Inday Sara. Ano ba sabi ni BP Inday Sara nung magkatabi sila na 2 years ago yata iyon? Doon sa isang pagtitipon na sa mga yun, sa mga military yata yun. Yung nakatabi niya na grabe ang tingin ni Bongbong Marcos sa kanya, manyak na manyak. Tapos sa isip ni BP Sara kung pwede lang daw niyang tirisin si Bongbong Marcos at dudurugin, ginawa na niya sa kanyang isip. As ngayon tawag dito, makipag-meeting, naghingi si VP Sara ng private meeting, niwala naman kayo dyan. Baka si Bongbong Marcos ang nanghingi. Ito ay pampaiwas or lihis sa mga isyu ngayon ni Bongbong Marcos. Una na dyan ay ang paglubog ng ekonomiya ng Pilipinas, pagtaas ng inflation, pagbagsak ng piso kontra dolyar na umabot sa sukdulan, halos mag-62 na. Tapos yung pagbaha ng basura sa Pilipinas na hindi kayang talagang kontrolin ni Bongbong Marcos, ang flood control issues dahil sa pagbaha, ganyan. Maraming issues. Tapos yung mga fake raid ng NBI sa Davao na kung saan ay akala ng taga Davao doon sa yung factory doon ng bakal ay mga terorista. Yung pala NBI, pagdating doon, diretso sila tinutukan lahat at ninakawan pa ang mga tao doon according doon sa mga empleyado. So ayon dito, ng balita ng News 5, 30 minutes ago, Marcos Duterte meeting hindi kumpirma or kinumpirma ng palasyo. So hindi pala kinumpirma ng palasyo pero nagbigay kayo ng mga script sa inyong mga vlogger na ipakalat yun para ilihis ang maraming issue ngayon ng kapalpakan ni Bongbong Marcos na nauna pa dyan na kinutya pa ni Trump na isang mahinang nilalang. So, hindi kinumpirma ng palasyo ang kumakalat na impormasyon itong weekend na humiling umano ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos sa gitna ng impeachment trial ng BC. Bakit siya manghingi ng tulong? Sasabihin na ipa-stop ni Bongbong Marcos. Ito nga yung punot dulo kung bakit ipa-impeach si BP Sara. Dahil ayaw ni Bongbong Marcos na maupo si BP Sara. Taliwas iyon sa kanyang mga pangako kay BP, kay Inday Sara noong
nililigawan pa lang para magiging running mate. Wala yun. Pinakulong pa nga ni Bongbong Marcos si Marcolita, si Jinggoy, o hinahabol ngayon si Bato para hindi makaboto laban kay BP Sara na side. At kung ano-ano pa ang dami pang ginawa. Pagparid sa Davao. Akala ninyo, no, ni Matibag doon, akala ninyo hindi yun utos ni ni Bongbong Marcos or ni Liza? Kagagawa niya ng First Family. So, wala po tayong makukumpirma patungkol dyan dahil wala rin naman pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung mayroon ganyang kaganapan. Claire Castro, yung ninyo dyan sa PCO, kayo ay inuutosan lang naman kayo ni Palaka dyan. So, kung ano ang utos ng butod at palaka ninyong madam, yun din ang ginagawa ninyo. Deny pa kayo ngayon. Pagkatapos ninyong magpakalat ng fake information na kung saan ay tapos todo deny kayo ngayon. Ang sabi ng Pangulo sa una pa lang niyang podcast, kahit sino sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay BC. Sabi ni Claire Castro, sinungaling. Wala naman tayong tiwala dito kay kay Claire Castro. Sinungaling si Bongbong Marcos din. Kung ano nga yung kanyang mga pinagsasabi, taliwas iyon. Kung sabi ni Bongbong Marcos ngayon na hindi, ipapatigil ko ang impeachment si VP Sara sa Senado. Ay, huwag kami naman. Ipapadiin si VP Sara. Yun ang totoo. So, ayon pa dito sa unofficial ba to, na to, no? Facebook page. Undersecretary Impacta Claire Castro. Ako lang yung Impacta, ha? Pero may Claire Castro. Sinabing bukas daw si BBM na makipag-usap kay VP Sara in your biggest, wildest dream, Bongbong Marcos, na si VP Sara makipag-usap pa sa'yo pagkatapos mo siyang tarantaduhin, pagkatapos ninyong manalo, pagkatapos mong tulungan ng pamilya niya, maipalibing ang tatay mo, pagkatapos ikaw ay manalo, ganyan yung ginaganti ninyo, tapos may gana ka pa na makipag-usap kay VP Sara o si VP Sara sa tingin mo, luluhod sa'yo. Sino ka ba? Isa ka lang namang 29% trust rating na lagapak. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Tapos makikipag-usap ka sa isang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. In your dreams. Gagamitin ninyo ngayon si VP Sara. Kamakailan ginagamit ninyo si Pangulong Duterte. Puro Duterte para ilihis ang lahat ng mga kapalpakan ng administrasyon ni Bangag. So, nagbigay na ng tugon ng Malacanang sa mga kumakalat. Ayan nga. Ay, nako. Gamitin. Wala naman silang ibang option dito kasi wala man silang ibang magagamit dito na mas kilala ngayon sa lipunan. Maliban dito sa mga Duterte dahil talagang kahit anong gawin na famous ang mga Duterte. Sa kanilang good governance, famous sila lahat. O, inaapi pa ngayon ng Marcos. Ito yung nang-aapi. Bagsak sa trust and approval ratings. Magnanakaw pa sa kaban ng bayan. Kaya laging tuwing ulan lumulubog sa baha ang buong Pilipinas. Lalo na dyan sa Metro Manila at sa buong Luzon. Di lang baha, basura pa.